Katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Ating pakinggan ang mga impormasyon at balita sa kasalukuyang kaganapan sa ating bansa dito sa programang Kumusta Pilipinas, hosted by Major Sinon C. Pancito III and Airman First Class Glenn Guljan, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. 6 na minuto ho makalipas ang ganap na alas 10 ng umaga. Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Lumalandi pa rin. Yun, kumusta na ho ang ating mga katropa? Gabing mapanglaway. 4 na ho tayo ngayong Enero, taong 2024. Malapit na 3 Kings na ho. January 6, January 9 naman ang traslasyon na pinakaiintay po ng ating mga maraming deboto. Okay, may mga nakalatag po ng mga security na dito sa gagawin traslasyon at yung mga ipinagbabawal po na dalhin ng mga debotong a-attend dyan po sa traslasyon. Sundin po natin, pakinggan po natin mabuti para iwas tayo dun sa mga abala ba. Siguradong maraming mga magsisipunta dyan ang pagtayahon ng Philippine National Police. Mga 2.5 million na mga deboto yung pupunta. Matagal matagal na na-excite, na nabik yung ating mga deboto. Ilang taon bang walang traslasyon? Again, sa ngalan po ni na Major Sinon si Pancito III, Group Commander po ng Media and Civil Affairs Group ng Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines. At the same time, siya ang Station Manager ng himpilang ito ng DWDD Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino. At ni Airman First Class Glenn Gultean, sila ang mga regular host na palatunto ng Kumusta Pilipinas. Pero sa umaga pong ito ng Huwebes, pansamantala, ang inyong makakasama po ako si Nick Lipana Echevarria. Panaginip ko'y laging ikaw. Ilan na sa ating mga kukumustahin ngayong umaga. Yung pahayagawa ng NTF-ELCAC, itong National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, na ito hong 55th anniversary ng Communist Party of the Philippines nitong last December 26. Dito daw naramdaman ng CPP, ng NPA, ng NDF, yung kanilang pinakamahina ho namang estado sa ngayon. Kumbaga, alaos na.
Alaos nang ibubuga, sabi ko ng NTFL-CAC. Wala na rin silang guerrilla front. Sabi din ng Armed Forces of the Philippines na yung mga aktibong guerrilla front, yung mga natitira, 8 yung nabog. Meron pang natitira pero puro mga weekend guerrilla na yun. Watak-watak na. Wala ng capability. Habang itong ating Armed Forces of the Philippines, this year 2024, ang sabi nila, mas magiging dynamic and capable ang ating Armed Forces of the Philippines. Kahit na malayo ka'y para rin kapiling ka, mahal. Dito naman ho sa Northern Mindanao, isang mag-asawa ho, na miyembro ng New People's Army. Actually, ito ang sumuko, dun ho sa 103rd Infantry Brigade. Plus, meron pa isang Amazona din, yung sumuko dun sa ating mga authorities. And pagkaalam ko, sugatan to eh. Kumusta ka, aking mahal? 11 minuto makalipas ang ganap na alas 10 na umaga, samantalaw naman yun hong ginawang pagsasanay ng Pilipinas at Estados Unidos. Akalain mong nagkaroon ho sila ng uninvited guest. Hindi kasama doon ho sa kanilang drills o yung exercise. Pero bumuntot. Binuntutan daw na naman. Binuntutan itong mga Chinese vessels. Yun ho mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos. Doon ho sa ginagawa nilang pagsasanay dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Naaaliw pa rin. Lalamang ho yan doon sa ating mga kukumustahin ngayon pong umaga dito ho sa Thursday edition ng Kumusta Pilipinas. Ikaw, sinta, kain na dilat yaring mata. Okay, so punta tayo dito sa ating kumustahan. Dito sa kumustahin natin yung ginawang drill o yung exercise nitong mga barko ng Pilipinas at saka ng Estados Unidos. Kung sa habang ginagawa nila yung kanilang military exercise, meron po namang naispatan na 2 barko ng Chinese Navy ang nakita ho na bumubuntot doon sa 3 barko ng Pilipinas sa isinagawa nilang o habang nagsasagawa ng kanilang joint maritime exercises. Kasama ho itong United States dyan po sa West Philippine Sea, malapit dyan sa Lubang Occidental, Mindoro. Lamig ay di madarama. Kaya ho, tinawag nilang uninvited guest. Baka gustong sumali dun sa joint exercise. Bumubuntot-buntot baka naiinggit. Ayon sa ulat nitong si Vice Admiral Alberto Carlos, ang commander ng ating Armed Forces of the Philippines Western Command. Ayon sa report, 2 naval vessels ng Chinese People's Liberation Army Navy ang nakita ho na bumubuntot sa BRP Ramon Alcaraz, sa BRP Gregorio del Pilar at sa BRP Davao del Sur simula pa ho nung umaga ng Miyerkules. Ano kaya baka type nila sabi ho sa report nito si Admiral Carlos, ni Vice Admiral Carlos, nakita ko nila bumubuntot ito simula pa ho nung umaga ng Miyerkules. Pero sabi ho naman ng ni Vice Admiral Carlos, wala namang problema yan. Kung bumuntot sila hanggang gusto nila. Kasi sabi nga niya, katulad ng Estados Unidos,
may karapatan ho sila na i-exercise yung kanilang freedom of navigation. As long as na wala naman silang, hindi naman nila ginagambala yun nung joint exercises sa pagitan po ng Pilipinas at saka ng Amerika. Kaya ito lang naman nung mga Chinese vessels ang mahilig na mahilig na tawag dito, mahilig ho na mag-warning o mahilig ho na makialam pagka merong mga dumadaan ng mga vessels o barko diyan ho sa may baging yan ng West Philippine Sea na sakop naman ho ng freedom of navigation. So sa kabila ho nung presensya ng mga bumubuntot ho na 2 barko ng China dito sa 3 barko ng Pilipinas habang nagsasagawa sila ng joint exercise nitong Estados Unidos. Ang sabi ho nitong si Vice Admiral Carlos, ang Pilipinas ho ay maayos, matagumpay ho nilang naisakatuparan ng walang anuman hong paggambala yung kanilang joint maritime patrol. Hindi naman daw humarang o wala namang mga anumang unusual na movement na pinakita ho yung 2 barko ng China na nakita nilang bumubuntot doon ho sa 3 barko ng ating bansa. Ba't kaya yung ating barko lang ang binuntutan? Bakit hindi yung barko ng Amerika? Naaaliw pa rin. Siguro, kaya bumubuntot hindi na siguro, minomonitor nila. Yun hong galaw, dun ho sa kanilang ginagawang pagsasanay. Diyan ho sa naturang lugar. Sabi ko nga, baka gusto kong sumali. Kaya lang, hindi nga invited Pero yun hong lugar na yun kasi, bahagi yan ng ating exclusive economic zone. Kaya ho, sabi ni Vice Admiral Carlos, niradyo nila, actually, yun hong nakita nila na 2 barko ng China. Yung Chinese Navy Vessels 570 at Chinese Navy Vessel 174. Ng radyo nila ito, ipinalam at binigyan nila ng, ni-remind nila na itong bumubuntot ng mga barko. Kumbaga kayo pumapasok at kayo naglalayag dito sa loob ng sa loob ho ng Philippines, sa loob ho ng sa loob ho ng Philippines and USMCA operational box, about 15,000 square nautical miles. Nung radyohan daw nila, sumagot naman. Ang sabi daw sila naman nag-ooperate doon sa kanilang jurisdictional area, which is mali. Sabi nga nitong si Admiral Carlos. Dahil meron yun nasa loob ng ating jurisdiction, sa loob ng ating exclusive economic zone na hanggang ngayon inaangkin, patuloy na inaangkin nitong bansang China. And sabi nitong si Admiral Carlos pa, doon sa ginawa nilang Philippine-US drills, ang China nilimitahan naman nila yung kanilang aksyon sa pagbuntot dito sa ating mga barko. Hindi naman totally lumapit na malapit. Lumalapit lang naman yan kapag walang kasama walang kasama yung ating mga vessels. Siguro nakita nila, teka muna, meron silang kasama doon hinay-hinay lang tayo. Parang barko lang ng Pilipinas ang gusto nilang, ang type nilang buntot-buntotan. Siguro baka nagagandahan doon sa ating mga barko. Kahit na malayo ka'y para ring kapiling. Samantala kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines na yung maritime air exercises nila with the United States
na bahagi sana ng kanilang joint maritime cooperative activity dyan sa West Philippine Sea, pansamantalang pinagpaliban muna dahil naman dun sa mga operational necessities nila. Ang nakansela ho na pagsasanay ay kinabibilangan ng joint photo exercise, yung Philippine-US formation at sea, gunnery exercise, cross-deck or personnel transfer exercises at officer of the watch maneuvers. Yun sana yung nakatakdang gawin doon sa kanilang maritime air exercise, pero nakansela po ito. Sabi ho ng ni Vice Admiral Carlos. Ito ang kanyang pahayag doon sa mga mamamahayag na sakay-sakay ng BRP Gregorio del Pilar. So, yung unang araw po ng kanilang isinagawa na MCA, naka-scheduled sana doon sa yung unang araw sana na kanilang yung unang araw sana ng MCA naka-schedule noong January 2, pero na-reset ho yan the following day nung sumunod na araw, January 3. On Wednesday, itong Gregorio del Pilar ay nagsagawa ng unilateral exercise. Kasama itong Ramon Alcaraz at saka itong Davao del Sur na kinapapalooban ng standard communication checks and joint maritime patrol. Sabi nitong si Admiral Carlos, ginagawa nila yung unilateral exercises and ang barko ng Pilipinas ay nandoon para ho sa mga kaukulang maneuvers, and sinabi ho nitong kumbaga bahagi ng pagpapalakas ng kanilang capability. At ang Philippine Navy vessels naman ay nagsagawa ng passing exercise kasama ho ang USS Stirat. Doon ho sa isinagawang maritime patrol, yung mga crew ng Gregorio del Pilar, doon nila na-detect yung People's Liberation Army Navy vessels 570 bandang alas 6:04 ho ng umaga na sinundan ho ng Plan Vessel 174 bandang 7:37 ng umaga ho, dyan sa northwest at ng Cabra Island sa Lubang. So niradyo ng mga Pilipino crew itong barko ng China na kumbaga nag-responde naman doon ho sa kanilang radio challenge. Alas 10:22 na ho ang ating oras dito sa ating patuloy na pag-usad ng kumustahan dito sa ating Kumusta Pilipinas. Pero sandali lang ho, mayroong report na papasok ang ating katropang si Terence Mordeno Grana. Alamin natin ang kanyang report dito sa ating kumustahan dito sa Kumusta Pilipinas. Kaugnay ho doon sa bagong talagang medical staff ng 11th ID. Malugod na tinanggap daw ng pamunuan. Teng, si Terence ba yan o si Chris Bell? Teka, i-check muna natin mabuti kay ating baka nasa Congress yung mga taga 11th ID. Teng. Hindi pala yun. Ito pala si Katropang Terence nga meron ng report. Pero itong kanyang report, yung produksyon ng bigas ngayon ng taon sa kabila ng nakaambang El Nino, pinaniniwalaan na bubuti ito. Alamin natin ang detalye niyan kung paano bubuti sa report ng ating katropang si Terence Mordeno Grana. Armed Forces Radio Report. Detalye po ng ulat na yan. Magmumula kay Terence Mordeno Grana. Go! Naniniwala si Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan na mas bubuti ang produksyon ng bigas ngayong taon sa kabila ng nakaambang El Nino. Sinabi ni Yamsuan na ito ay dahil sa inaasahang 31 bilyong pisong matatanggap ng mga palay producer mula sa pamahalaan sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Tiniyak ng mababatas na makatatanggap
ang mga maliliit na rice producer sa bansa ng nasa 15 billion peso cash aid mula sa 2023 tariff collections na mula sa mga angkat na bigas. Tiwala si Yamsuan na hindi lamang ang Department of Agriculture ang handa para sa panahon ng tagtuyot, ngunit maging ang iba pang kaugnay na mga ahensya ng gobyerno upang matiyak na mabibigyan ng sapat na suporta ang mga magsasaka ng palay tungo sa ikabubuti ng produksyon at kita sa bigas. Kamara de Representantes Terence Mordiano Grana nagbabalita para sa Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Terence Mordiano Grana. Armed Forces Radio Report. Alam niyo, sa totoo lang, yung supply ng ating bigas, kaya lang naman kinukulang yan, tinatago ng mga malalaking, yung mga malalaking rice traders. Kung yan hindi naman itatago ng mga mapagsamantalang negosyante, palagay ko hindi naman tayo kukulangin. Sabihin na natin, kasi kung minsan kahit na meron tayong mga in-import sa ibang bansa, pagdating dito sa ating bansa na nasa kamay ho ng mga pribadong negosyante, yung mga private traders na mapagsamantala, tinatago. Paano hindi tayo kukulangin? Ang totoo niyan, kahit na sabihin nating sagana tayo sa produksyon sa bigas, maganda ho ang ani ng ating mga magsasaka. Kapag kakao talagang hindi natin na pigilan yung mga traders na yan, na siyang kumokontrol sa supply ng bigas at siyang nagdidikta ng presyo ng bigas, talaga hong kahit na anong ganda ng produksyon natin, kukulangan at kukulangan. Itinatago mamahal at mamahal ang bigas kasi pag itinago, sila yung magdidikta ng presyo. Magkikreate sila ng mga artificial shortage kasi nandun sa kanilang mga warehouse yung kanilang mga bigas na binili, yung kanilang mga bigas na inangkat. And then kapag medyo tumalab na yung kanilang plano, ayan, at saka nila ilalabas ng unti-unti, so mahal na ho yung presyo. Kaya ang kawawa din yung mga consumers, lalo na ho yung mga magsasaka, bibili sa murang presyo yung palay, tapos ipabibigas, itatago, i-hoard, pagkaho dinala sa merkado, nakuntas na ng presyo. Yung mga magsasaka ho na sila ho yung halos dugo ang ipawis dun sa gitna ho ng mga bukirin, sa kanilang pagbubungkal doon sa kanilang mga sinasakang lupa, pag-aalaga ho, pagsasabog ng mga abono, pagbabantay para hindi ho masalakay, masalanta ng mga peste, yung paglalagay ho ng mga pesticide, hanggang sa yan ho umani. Sila ho ang lahat niyan. Ibinabayad ho nila yan ng pag-aararo sa bukid. O ngayon, meron silang kung tawagin parmal. Pagkatapos doon, yung kanilang ipinunla, ibabayad ho nila doon sa magbubunot ng punla. Pagkatapos, ibabayad pa uli nila yan doon sa pagtatanim. Pero ngayon, package deal na. Yung manananim, sila na rin ang bumubunot ng punla. Meron silang kinakausap, kabisilya ang tawag nila doon. Pag kinotak mo yung kabisilya, meron sila na rin yung bubunot ng punla mo and then sila na rin yung magtatanim. Binabayaran po yan ng magsasaka. Pag naitanim na yun, babantay nila, dadamuhan nila yan. Yung mga pilapil, lilinisin mo, baka mamaya pamahayin ng mga ahas o kaya yung mga butas ng mga pilapil, kailangan sarado, selyado para hindi tumapon yung tubig doon sa panahon na kailangan ng palay yung tubig. Sasabugan ng abono, lalagyan ng mga pestisidyo, binibili ho nila yun at sila ho lahat ang gumagawa nun. Pero kapag panahon ng anihan, eto na, yung mga negosyante, masyado na hong barata ng tawad sa palay. Bago doon sa negosyante, pag minamalas-malas ka, nabola ka nitong mga ahente ng palay na naglalakad, naghahanap po ng mga bebenta. Pagtawad niyan, dek pa ho yung mga rice traders. So, pagtawad niyan talaga namang kulang na lang hingin yung palay mo. Tapos, ayan, kaya ho kayo, yung mga magsasaka, huwag kayong pumapayag doon sa kayo nakipag-usap doon sa mga ahente kasi laway lang ang puhunan yan. Kung minsan malaki pa ho ang kinikita niya sa inyo.
Tumubo lang ho yan ng piso sa 1 kilo. Kung 200 sako ng palay ang inanin ninyo, huwag ng piso, sabihin mo 50 centimos na lang. Kapag ka ho yan kumita ng mga 5,000 sa isang transaksyon nila, kung minsan malaki pa yung kinita doon sa magbubukid na siya yung nagpakahirap po ng labis doon sa kanilang pag-aalaga sa mga palay. Hindi ba, kung minsan hihigit lang yung magsasaka dahil may humigit lang ng mga 5 sako ng palay, minsan talagang totally nalulugi pa. Pero kung minsan naman ang magsasaka, mayroong utang ho doon sa mga warehouse, sa mga traders, wala ka naman magawa, kundi sa kanila mo rin ipapasok yung inani mong palay. Kasi may utang ka doon. Pag di mo doon ipinasok, hindi ka na uli makakautang. Ngayon, pag ipinasok mo naman sa kanila, kung magkano presyo lang ang kanilang itatawad, yun lang din. Kaya kawawa ang ating mga magsasaka. Alam nyo bang ang mga magsasaka, siya kung nagtatanim ng atin ng bigas na kinakain, ng mga gulay na atin ng kinakain. Sa kanila ho nang gagaling ang mga kinakain nating mamamayang Pilipino. And yet, alam nyo ba ng mga magsasaka ho, ang pangkaraniwan, kapos sa pagkain. Dinadaan sa awit. Tingnan mo yung mga magsasaka natin na lumulusong sa bukid. Lalo na yung mga gumagawa, yung mga katiwala gumagawa sa bukid. Tingnan mo mga kuko, halos patay na ho. Abel, ikaw ho ang nag-aararo ng bukid eh. Pagkayari ho ng parmal kasi, isang basag lang ng parmal yun. Aararuin, lilinangin mo na babasagin mo uli hanggang sa maihanda mo yan para mataniman. Sunog ang kulay ng ating mga magsasaka. Sa gitna ho ng katirikan ng init ng araw, nandun sila sa gitnang bukid, nagdadamo, nagtatabas. Tinitingnan nila yung mga tanim nila. Okay, palay yan, okay, gulay, ganun ang ginagawa nila. Kailangan nilang bantayan. Ang mga kamay, kapain mo ang mga kamay, talagang puno na po ng kalyo. Yung mga paa, halos meron na hong mga tibak. Nagbibitak na. Totoo ito, nangyayari ito. Kahit tingnan nyo ang mga magsasaka sa mga probinsya. Pero, sa gitna ho ng kanilang sakripisyo at pagod na yan, alam nyo bang sila ho ang talagang hikahos na hikahos sa buhay? Sila yung kuminsan ho walang maisaing. Sila ho yung kuminsan kung walang ma-harvest na gulay, wala rin iuulam. Hindi tayo nagiging pero doon ho sa mga nakakakita sa buhay ho ng mga magsasaka. Yun, yung mga magsasaka na malalaking magsasaka, yan. Talagang yan yun hayahayang mga buhay. Pero itong mga manggagawa lang sa sakahan, magkano ang binibigay? Limbawa, meron kang paalaga na isang hektaryan lupain. Alam niyo ba, sabihin natin 10% kayo dyan sa isang hektaryan nga. 10% doon sa aanihin. Pagkatapos, bibigyan mo siya ng kalahating sako ng bigas at saka 500 pesos. So habang yun yung panahon na ginagawa, gawaan ng bukid. So, ganun ang kalakaran. Bigyan mo siya ng kalahating sako ng bigas, tapos 500 piso. Yun hanggang sa matapos na ho. Yung 3 buwan na pagsasaka ninyo hanggang sa anihin na ho yung palay na itinanim ninyo. Ganun, 500 piso at saka ho kalahating sako ng bigas. Tatanong ko kayo, yung bang kalahating sako ho ng bigas na yan, at yung 500 piso sa tingin ninyo, kayang itagpos niyan yung magsasaka, doon sa loob ng 3 buwan na gawaan ho sa bukid. Kamusta? Isang magsasaka lang ho yan. Paano kung yung magsasaka, yung gumagawa sa bukid, yung trabador, paano kung yan merong anak, mga 2, 3, 4 kaya, na nag-aaral pa sa eskwelahan? O ngayon, pagdating ho ng anihan, pag halimbawa isang hektara ninyo, umanin ng 100 sako ng bigas, ang mapuporsyento doon dahil 10% is 10 sako ho ng palay pala. 10 sako ng palay yung sa kanya. Pagkatapos niyan, mag-aantay ka na naman ho ng gawaan. Yung bang 10 sako ho ng palay, yung pagbibilan ho niyan, o yung iba, siyempre, pabibigas mo yan para meron kayong bigas. Tingin ninyo, sasapat yan. Kung meron kang anak na nag-aaral, sa loob ng ilang buwan na muling mag-aantay ka uli. Walang gawa katulad doon ngayon, merong mga lugar na hindi nagkaroon ng second crop. Edi mag-aantay ng 3 buwan, 6 na buwan, naku, kalahating taon po yan. Teka muna, paalala mo muna tayo, and then babalik tayo sa huling bahagi ho ng Kumusta Pilipinas. Ateng.
Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. We learn to live with honor, take pride in our patriotism, and answer the call of duty. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. We are trained to let fear be but a precursor to valor, and to thrive and triumph in the face of fear is what it means to be a soldier. But first, we need to make a choice. We must desire to help others, liberate the oppressed, and be a champion of peace. We must choose to inspire a nation worth fighting for. It is a choice that gives a sense of purpose and lifts us to great heights. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, alam mo ba na ang DWWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa